Welcome sa ating channel na ang mga kwento ni Yano. Ating babalikan ang mga alaala sa isang pinakatanyag at pinakapinapahalagahang mga awit sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Kilala siya hindi lang sa kanyang makapangyarihang tinig, pati na rin sa kanyang mga kantang may malalim na mensahe tungkol sa buhay, lipunan at pagmamahal sa bayan. Siya ay Pilipinong musikero na itinuturing na isa sa mga haligi at icon ng original Filipino music. Kilala siya sa kanyang internasyonal na hit music na Anak sa taong 1978. Ang kantang ito ay naging pinakamabentang record ng musika sa Pilipinas sa lahat ng panahon. Ating sariwain ang mga alaala ni Ka Freddy Aguilar na pinamagatang tinig mensahe, gitara at pagmamahal sa bayan, ang Freddy Aguilar Story. Si Ferdinand Freddy Pascual Aguilar ay ipinanganak noong February 5, 1953 sa Santo Tomas, Isabela. Nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang mga kanta sa edad na 14. Nag-aral si Freddy ng Electrical Engineering sa De Guzman Institute of Technology, ngunit hindi nakatapos ng degree program. Sa halip ay hinabol niya ang musika at naging isang musikero sa kalye. Kalaunan ay naging isang folk club na musikero sa isang bar. Bukod sa pagiging mga awit, si Freddy Aguilar ay isang makata, aktivista at alagad ng sining na hindi natakot gamitin ang kanyang musika upang ipahayag ang katotohanan at damdamin ng karaniwang Pilipino. Nakilala siya hindi lang sa Pilipinas, pati na sa ibang bansa sa kanyang anyo na long hair, bandana at gitara. Siya ay naging imahe ng musikang may saysay, musika na may layunin, paninindigan, at damdamin. Sa edad na 18, humiwalay si Freddy sa kanyang pamilya at huminto sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nagsimula siyang magtanghal sa entablado sa edad na 20. Matapos mapagtanto at pinagsisihan ang kanyang mga pagkakamali sa paghinto sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nilikha niya ang kantang Anak. Ang paksa ng kantang ito ay pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Kahit may mga pagkakataon na sila ay nagkakamali, ang mensahe ng kanta ay tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya at pagmamahal na hindi nagbabago kahit anong pagsubok ang dumating. Si Freddy ay unang nagsimulang magtanghal sa publiko noong 1973. Nang siya ay nag-audition at natanggap na tumugtog ng mga katutubong kanta sa halagang 500 kada gig sa Hobbit House sa Ermita, Manila. Hindi lamang sinira ng kantang Anak ni Freddy ang Philippine Record Chart noong 1979. Ngunit tumama rin ito sa number 1 spot sa Japan at nakakuha ng malaking katanyagan sa iba pang mga bansa gaya ng Angola, Malaysia, Hong Kong at ilang bahagi ng Western Europe. Ang kanyang kanta ay naging napakasikat sa panahong iyon at ito ay naitala ng 100 bersyon sa 23 wika sa buong mundo. Iniulat ng Billboard na ang kanta ay ang numero na 2 hit sa mundo noong 1980s. Ayon sa Billboard, si Freddy ang pangalawang pinakamabentang recording artist noong 1981 sa Europe. Noong 2006, ito ay hindi maunahan bilang ang pinakamataas na nagbebenta ng record sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas. Isang makabayang awiting Pilipino na nae-record ni Freddy noong 1978. Ito ay orihinal na isinulat sa Espanyol ni Jose Alejandrino sa panahon ng digmaan ng Pilipino at Amerikano. Ang rendisyong ito ni Freddy ay isang makabayang pagsisikap na ipinaalala sa mga tao ang kanilang pamana. Lumikha at nagtanghal si Freddy ng mga kanta na nakapuntirya sa mga social injustice. Kasama sa kanyang album ang kanta na Magdalena. Tungkol ito sa isang batang babae na napilitang pumasok sa prostitusyon dahil sa kahirapan. At ang Mindanao, ang kantang ito ay tungkol sa mga pag-aaway ng Kristiyano at Muslim sa isla ng Mindanao. Pagkatapos ng album, umawit din si Freddy tungkol sa mga kawalang katarungang dinanas ng mga walang kapangyarihan, kahirapan at kayabangan ng mga superpower sa isang kanta na pinamagatang USA, Russia. 5 taon matapos ang komposisyon ng Anak, sumali si Freddy sa mga protesta laban sa rehimeng Marcos at nagsimula siyang magsulat at magtanghal ng mga kanta na tumutulig sa pagmamalabis ng gobyerno. Ilan sa mga kantang naging dahilan ng pagbabawal sa kanya sa mainstream media ay kinabibilangan ng Katarungan, Speaking for the Unjustly Accused, Pangako,
A Leader's Unfulfilled Pledges to an Abandoned People, ang Luzbiminda, ang tatlong isla ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao upang magising sa realidad ng pang-aapi, ang mga Pilipino. Isa sa mga kantang pinaka-naaalala niya noong panahong iyon ay ang kanyang interpretasyon ng Bayan Ko kung saan nagdagdag siya ng isang taludtod sa orihinal na piyesa. Noong 1978, unang naitala ni Freddy ang Bayan Ko sa isang makabayang pagsisikap sa kanyang mga salita. Ang mga Pilipinong tumalikod at nagsimulang nakalimot sa bayang sinilangan. Nagbigay din siya ng isang rendisyon ng kanta bilang inspirasyon at nagbigay sa kanya ng isang pag-uusad ng kapangyarihan. Ang awit ay orihinal na kinata noong 1928 ni Constancio de Guzman na may liriko ng Makata na si Jose Corazon de Jesus. Sa panahon ng pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Amerikano. Muli itong lumitaw sa panahon ng Rehimeng Marcos bilang hindi opisyal na awit ng umuusbong na mamamayan ng kapangyarihang bayan, ang bagong demokratikong bansang tutol sa otoritarianismo na malawak na kinikilala sa pagpapatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong 1983, ang pagpaslang kay Benigno Ninoy Aquino ay nagbunsod ng malawakang demonstrasyon laban sa diktadurang Marcos at ang pag-awit ni Freddy ng Bayan Ko ay ibinunyag sa radyo at mga speaker na nakakabit sa mga jeepney sa buong lansangan ng Maynila at mga lalawigan ng Pilipinas. Sa paglibing ni Senador Aquino, kinanta ni Freddy Aguilar ang Bayan Ko at naramdaman niya na si Aquino ay isang taong may aksyon na nagbuwis ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa panahon ng pagtatanghal, hindi na nakaramdam ng takot si Freddy at naging malakas at may kumpiyansa. Pagkatapos ay nagpasya siyang sumali rin sa layunin. Si Freddy, kasama ang Apo Hiking Society at iba pang Pinoy pop musicians na nanindigan laban sa diktadurya, ay sumama sa iba pang mga mang-aawit na nagpuprotesta sa pamagitan ng musika at mga pagtatanghal sa kalye bilang bahagi sa mga anti-Marcos rally. Makalipas ang ilang taon, nangampanya si Freddy para sa pagkandidato sa pagkapangulo ni Corazon Aquino sa pambansang halalan, nahahantong sa pag-aalsa noong 1986. Binanggit ni Freddy sa panayam ng ABS-CBN News na ang lyrics ng kanyang kanta ay pinagsamang pagmamahal ng mga kapwa Pilipino, paggunita sa pamilya Aquino at pangako sa bansa. Kahit sa modernong panahong ito, kinikilala ng mga Pilipino ang kantang Bayan Ko bilang protestang awitin ng bansa. Noong January 18, 2008, natanggap ni Freddy ang Asia Star Award mula sa Asia Model Award Festival sa South Korea. Nanirahan pa rin si Freddy sa Pilipinas at nagpatuloy sa pagtatanghal. Lumipat siya sa sarili niyang lugar na binansagang Ka Freddy's. Palagi siyang may malakas na tagapagsunod sa bansa at ng mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa. Nagtaguyod si Freddy para sa paglikha ng isang bagong departamento na tinatawag na Department of Culture and Arts. Sa panahon ng kampanya at kasunod na inaugurasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, gumanap si Freddy ng Para sa Tunay na Pagbabago, na isa sa mga jingle ng kampanya ni Duterte sa tono ng Ipaglalaban Ko. Si Freddy ay ang paboritong mga awit ni Pangulong Duterte. Tumakbo siya sa pagkasenador noong 2019. Tumakbo siya bilang isang independenteng kandidato. Ang kanyang kandidatura ay inendorso ni Pangulong Duterte. Gayunpaman, natalo siya na inilagay sa ika-30 na pwesto sa ika-12 na upuan para sa halalan. Sa kanyang mga huling taon, nagsilbi si Freddy bilang pambansang pangalawang pangulo ng tagapagpaganat ng Partido Federal ng Pilipinas. Si Freddy ay isang pangunahing figura ng Pinoy rock. Binanggit niya na ang British at American folk rock star tulad ni Cat Stevens at James Taylor bilang nagbibigay impluensya ng musika sa kanya. Ang kanyang mga gawa na kanta ay nagbibigay diin sa mga tema ng pamana ng Pilipino, damdaming makabansa, at sinubukang bumuo ng isang musika na paggalugad ng kakaibang paniniwala ng mga Pilipino. 4 na babae ang nakasama ni Freddy sa buong buhay niya. Nagpakasal siya kay Marilyn Angelo sa Olongapo.
Gayunpaman ang kasal na ito ay walang bisa dahil ang pari ay walang naaangkop na lisensya. Pagkatapos sa kanyang voided na unyon kay Marilyn, pinakasalan niya si Josephine Quipo sa London, ngunit kalaunan ay naghiwalay sila noong 1997. Ang kasal ay tumagal sa 22 taon hanggang sa hiwalayan ni Freddie si Josephine. Noong huling bahagi ng dekada 1990s, naging kasintahan ni Freddie ang 17 na taong gulang na si Antoinette Martinez. Sa edad na 19, pinakasalan ni Martinez si Freddie sa Las Vegas. Noong taong 2000, naghiwalay sila pagkatapos ng 5 taon. Sa buong buhay niya, siya ay naging ama ng 6 na anak sa 3 magkakaibang babae. 4 sa kanila galing kay Josephine Quipo, kabilang dito si Megan na naging rock singer noong 1990s. Noong October 17, 2013, hayagang inamin ni Freddie sa kabila ng sumunod na kontrobersya na siya ay may karelasyon ng isang 16 na taong gulang na babae na nagngangalang Jovi Gadula Albao na ang Muslim name ay Siti Mariam na may planong magpakasal at magkaroon pa ng mga anak, gaya ng iginiit ni Albao na handa siyang magkaroon ng sanggol. Noong November 22, 2013, sa ilalim ng Islamic rites, ikinasal si Freddie kay Jovi Albao sa Buluan, Maguindanao. Si Freddie ay nagbalik loob sa Islam 6 na buwan bago ang mga ulat na ito, upang mapakasalan niya ang nooy 16 na taong gulang na kasintahan sa ilalim ng Muslim Family Code of the Philippines. Si Freddie ay isa ng sikat na musikero sa panahon na siya ay naging Romano-Katoliko. Pero sumali din siya sa komunidad ng born-again Christian at inilarawan ang sarili sa isang born-again Catholic. Pagkatapos ay nagbalik loob siya sa Islam bago ang kanyang kasal sa kanyang huling asawang si Jovi Albao. Si Freddie ay naging Abdul Farid bilang kanyang Muslim na pangalan. Nagsalita siya tungkol sa kanyang pagbabalik loob sa ika-14th Dubai Ramadan Forum noong Hunyo 2015 sa Dubai, kung saan itinampok din ang mangangaral na si Sheikh Nadir Oquindo. Noong January 3, 2018, natupok ng apoy ang tirahan ni Freddie sa North Fairview, Quezon City. Iniulat na nagsimula sa kanyang music room ang sunog. Sinira ng apoy ang karamihan sa mga mahahalagang bagay ni Freddie na tinatayang nasa 15 million pesos. Kabilang sa mga nasunog ay ang kanyang koleksyon ng sining, mga parangal, mga instrumentong pangmusika, mga records at ibang personal na alaala. Si Freddie ay nasa kanyang resto bar na Ka Freddy's sa kahabaan ng Tomas Morato Avenue habang nasusunog ang kanyang tirahan. Wala namang nasawi sa sunog. Hanggang ngayon, si Freddie Aguilar ay kinikilala bilang isang haligi ng original Filipino music at isang tunay na ikonong Pilipino na gumamit ng sining upang bigyang pinig ang bayan. Namatay si Aguilar dahil sa multiple organ failure sa Philippine Heart Center sa Quezon City noong May 27, 2025, sa edad na 72. Alinsunod sa Islamic rites, inilibing siya ng araw ding iyon sa Manila Islamic Cemetery, isang bahagi ng Manila South Cemetery.